Sa harap ng pagtaas ng pamasahe sa jeep, meron pong good news na sasalubong sa ating mga kababayang commuter pagdating ng Nobyembre. Ito ay ang pagbabalik ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel at Consolidated Jeepney sa Metro Manila. Kung hanggang kailan yan, alamin sa sentro ng balita ni Karen Villanda live. Angelic, bilang maagang pamasko nga sa mga pasahero sa harap ng pagtaas ng pamasahe, ibabalik nga ng LTFRB ang libreng sakay sa Metro Manila simula ngayong Nobyembre. Ayon sa LTFRB, pirmado na ang Joint Memorandum Circular para sa 1.3 billion pesos sa pondo para sa Service Contracting Program ngayong taon. Target itong maipatupad simula ngayong Nobyembre hanggang sa Disyembre sa Bus Carousel at Consolidated Jeep sa buong Metro Manila. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni LTFRB Chair Guadis. I can assure you ng November hanggang December, and we're looking for additional funds sa savings ni DOTR para hanggang December 31 or at least first week of January may habol po to. Ano po yung mga coverage nito? Number one, syempre yung mga buses natin sa carousel. Number two, yung mga nag-organize na as a cooperative. Sila po ang may priority dito. Yung mga kooperatiba na not necessarily nag-modernize, but those who have organized themselves into a cooperative, consolidate po, sila po yung may priority dito. Pero target na munang mabayaran simula ngayong linggo ang mga operator na hindi pa nababayaran sa nagdaang service contracting program. Nasa 43 million pesos pa kasi ang hawak na pondo dito ng LTFRB at hindi pa na ipapamahagi. Samantala, ipinaalala naman ng LTFRB sa mga tsuper na i-print ang order ukol sa piece of provisional increase at idikit sa mga jeepney upang makapagsimula ng makapaningil ng dagdag pasahe. Nasa website din ito ng LTFRB. Samantala, itinanggi rin ni Guadis ang lumutang ngayon na alegasyon sa kanya ukol sa korupsyon patungkol sa PUV modernization. Narito at pakinggan natin ang kanyang pahayag. Wala po akong alam as of this morning. Nasa office po naman ako. Wala pa po akong nalalaman na ganyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. Angelic, ayon sa LTFRB, sisikapin nilang makahingi ng karagdagang pondo sa Department of Transportation para sa Service Contracting Program para naman sa gayon ay magkaroon din ng libreng sakay pati yung mga kababayan natin na nasa probinsya. Angelic. Yes, okay. Karen, nabanggit mo yung PUV modernization. Kamusta na nga ba ito? Nagkaroon ba ng reprieve sa mga mas maliliit na mga operator o mga jeepney drivers na hindi kayang organize bilang isang kooperatiba? Ano na ang kanilang kinabukasan? Yes, Angelica, sa ngayon ang pinaka-update ay nasa 70% na ng mga public utility vehicle sa buong Pilipinas ay consolidated na. Ito lang naman, Angelic, yung unang hinihingi ng government na mag-consolidate, sumali sa kooperatiba or korporasyon yung ating mga public utility operator. Nang sa gayon ay magkaroon nga ng sistema at mawala na yung boundary system. Iyan ay deadline niya sa December 31. Sa ngayon, Angelic, para sa mga nahihirapan na bumuo ng kooperatiba ay mayroon ngang equity subsidy na ibinibigay ang pamahalaan sa kanila at sa ngayon sinusubukan na ito pataasin ng LTFRB. Ang huli natin balita ay nasa 180,000 ito per unit ang ibinibigay sa bawat kooperatiba. Nang sa gayon ay hindi sila nga mahirapan na makabili ng bagong modernized unit. Pero paalala, Angelic, ang hinihingi sa ngayon ng pamahalaan yung mag-consolidate muna ang ating mga pampublikong transportasyon at saka na gawin yung modernisasyon sa kanilang mga unit. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.